Nung na-transmit sa kanila, transmit agad-agad, last day po yata yun ng session, hindi nakasama sa agenda. Kailan ba talaga? May sinasaad ba sa batas kung kailan ba talaga dapat dinggin po once transmitted to them ang isang impeachment po? Wala naman pong itinatakdang specific na oras, no, or date. Pero Ms. Cheryl, napakalinaw kasi sa ating saligang batas, nakalagay po doon na pag na-transmit na sa Senado yung articles of impeachment, the trial in the Senate shall forthwith proceed. Okay. So ano po ba ang ibig ibig sabihin sabihin? yan? Yes po. Mano-nosebleed Mainit. kami. Yes. Okay po. Ang ibig sabihin po kasi ng forthwith ay, well, madalian, immediately, 'di ba? Agaran, without delay. Sa batas po kasi, Ms. Cheryl, may tinatawag tayo na verba legis rule, pero papasimplehin po natin, no? Kapag po pinag-aaralan natin or ini-interpret natin ang mga probisyon ng ating saligang batas, it must be understood in its ordinary meaning. Ayan. Yan po ang general rule, unless technical words are used. So, gaya po ng salitang forthwith, pag tinagalog, immediately. So, walang ambiguity, di ba, Ms. Cheryl? Na klarong-klaro na dapat ay Agad-agad. magsimula agad. Aha. Opo. That is my humble legal opinion on the matter. Yan ang Aha. sinasaad ng konstitusyon. Okay. Doon sa mga bagay na ka-questioning, kagaya with VP Sara, lahat ba sa Korte Suprema ang takbo? Yung process, yung pag-question na constitutional issues, pagdating nga doon sa pagproseso sa impeachment, sa kanyang impeachment sa Congress, kinwestiyon niya, pwede rin ba itong sinasabi na baka sa 20th Congress na sisimulan ang pagdinig, yun ba, this is something then that can be questioned sa Korte Suprema? Well, first off, karapatan naman po nila, no, ng kahit sino na kumbaga mag-seek ng judicial aid in this specific concern sa Korte Suprema. But for academic purposes po kasi is may tinatawag po kasi tayo na doctrine of separation of powers, no. Okay. As a general rule, hindi po makikialam ang Judicial Department kung wala naman pong nilalabag na constitutional provision ang mga political departments po natin. Magiging political question lamang po sila. Magkakaroon lamang ng karapatan ang Korte Suprema na makialam kung may specific na provision sa saligang batas na violate ng ating mga public official. So nakadepende pa rin po yan, Ms. Cheryl, kung ano ba yung inirereklamo nila na violate. Kung constitutional provision yung violate, of course, the court can review the said matter. However, in my humble legal opinion, kung internal rule ng Kamara ang inyong irereklamo, mabigat, kumbaga hindi ganon kadaling pakialaman yan. Actually, hindi papakialaman yan ng korte. Ng Kasi korte. pag internal rule, it is subject to modification, to waiver, or even non-compliance by Congress dahil po sila ay binigyan ng authority under the Constitution to determine their own rules and their own proceedings.